Intindihan nyo? You have to merge them. For this one, merge as well. Hindi pwedeng i-group yan kasi walang multi-layer kapag residential houses. This one, these are all caravans. So delete. Missing part of the building, add lines. Okay? For this one, alam nating swimming pool yan. Hindi po kayo Serena, hindi kayo Shokoy para i-label nyo yan. Select and then delete. Sa building na as you can see, may ground part na isama sa AI. So ayusin natin yung ground part. Okay? Exclude natin sa building itself. Okay? And that would be how to fix buildings. Do you understand, guys? Walang building na kagaya nito na parang Nova or parang Boy Bawang yung shape niya. Okay? Use your common sense. May mga bahay kayo, may mga bahay kayo nakikita. Okay? Simula ng pagkabata nyo, may nakikita na kayo, alam nyo kung ano yung itsura ng mga bahay. Huwag kayong mag-drawing ng bahay na parang piatos yung shape. Okay? Yung mga natabunan ng puno, for example, for this specific building, natabunan siya ng puno, nakikita nyo, ito lang part ng bahay. All you need to do is to draw it as reasonable as possible. So for this image, dahil wala din naman siya kadugtong dito, wala rin kadugtong dito, so I could say na ito yung pinaka-reasonable na shape na pwede kong gawin sa kanya, isang buong rectangle. For this one, naman, this is not buildings. These are all caravans. Caravans, trailer trucks, sasakyan, trailer house, yung ginagamit namin ni Clark kapag nagka-camping kami sa mga mountain, nagma-mountaineering kami, or gusto lang namin mag-picnic sa labas. Ito yung ginagamit namin nung nasa California pa kami, second floor. Okay? Do not have to label those kasi hindi po iyan permanent. We only label permanent structures. Kapag hindi nag-small area, we can still capture it. Pero kapag pagpasa natin nag-small area, we can just simply select and then delete. Again, this shape is not acceptable. Okay? Let us be reasonable kung ano yung shape ng bahay. Okay? So, gawin nyo, delete nyo, either delete or fix. So, this would be the shape of that building. For this one, okay, for this one, double check nyo rin kung nasa isang property siya. Yung property, meron po iyang fence usually. Ito yung fence ng bahay na to. Okay, this is his fence. So double check nyo kung nasa isang property siya. Kagaya ito, for this one, nasa isang property siya, may division naman tong part na to. So hayaan natin nakakat. That is all. For this one naman, natabunan siya ng puno. Okay? Pero nakikita naman yung kalahati niya. So again, we have to draw it as reasonable as possible. Dagdagan natin. And as I can see, kung dinagdagan ko lang, tagilid yung bahay, di ba? Hindi siya naka-right angle. So all I have to do is to delete this label, redraw using F tool, and that would be it. Okay? Mostly kapag building repair, 80 to 90% ng mga bahay inaayos kapag building repair. Hindi na ipapasa nyo lang yung mapa na nakapula. At hindi ko rin sinasabi na gawin nyo lang the yellow tapos ipasa. Ayusin po natin. Okay? Kagaya nito, may clear ground. Select, delete. This one, ambiguous. So select, delete, and draw as reasonable as possible. For this one, may ground sa likod. So I can use repair tool which is letter X and then fix that part. This one, sa tingin nyo ano to? Anyone? Gusto ko yung mga labelers na newbie yung sumagot. Ayoko sumagot yung may mga lumot na dito sa glimmer. Ground, grass, fence, yard, trees. So we have to select and we have to delete. Okay?
Alam naman natin, di before kayo mag-start mag-work sa Glimmer, before kayo naka-abot dito sa amin, nag-work kayo sa training. Okay? Nag-training kayo, basic trainings. So most likely, alam nyo dapat yung gagawin. Okay? Hindi pwedeng bara-bara or uh, hindi pwedeng hindi natin alam yung rules. Okay? So for this one, ano sitwasyon dito? For this specific building. I-click nyo po palagi yung letter R. Toggle yan yung letter R. Para tanggalin yung label at saka makita nyo yung kabuuan ng bahay and then ibalik yung label para ma-see or makita kung anong difference. Ano ito? Yung bahay na to. Anong problema dito? Gusto ko sumagot kayo. Sino yung maraming error? Franz? Clark? Ng mga labelers? Pakitawag yung mga pangalan. Kirsten, si Louie, and then Marian Anonar. Ano nar? O sige. Dito silang tatlo? Yes, sir. Okay. Anong problema sa mapa na to? Sir, Christine. yung malapit po sa yung arrow niyo po is para po siyang ground. Sa bahay na to, anong problema? Sa bahay na to. Anong problema? Huwag kayong sumagot, hindi kayo si Christine. Kung tinatanong ko kanina, walang sumasagot, tapos ngayon sumasagot kayo. Ano itong problema sa bahay na to, Christine? Ano, sir, tapos yung dito po sa gilid, yung malapit po sa arrow is nakakat siya. Okay. Nakakat. Di ba tinuro ko sa inyo kung paano mag-define ng caravans? Di ba? This part right here is not a part of building. Okay? As you can see, kasing laki lang niya yung sasakyan. Ito yung sasakyan. So, ito yung part na sinasabi mo. Magkasing laki lang sila. At saka, kung sasakyan ito, usually nakikita nyo yan dito. Ito ay isang trailer house or trailer na hinihila ng sasakyan. So, ganyan yung magiging sitwasyon nila kung yung sasakyan na to is nandito. So, hindi ito bahay. Okay? This is not part of the building. This is a caravan. Okay? Same goes for this one. This is not a building. This is also a caravan. Caravans are usually white in color. Meron silang dot sa taas ng roof nila. Meron silang dot. Okay, it's either black or it's either white. Kasi ayan yung mga singawan. Tapos, usually magkasing laki lang sila ng mga sasakyan. This one, boat ito. Hindi ito backyard house. This is a boat. Paano ko nasabing boat? Kasi ganito yung shape niya. Okay? So, hindi iyan bahay. Okay? Ito yung ginagamit namin sa Clark pag nag-fishing kami sa kanal. This is a backyard house. Sir, kulay puti naman po iyan. Wait lang. Nag-stack up ata yung screen ko. Nag-stack up yung screen ko. Wait lang. Okay. This one is a backyard house. Sir, kulay puti kasing laki po ng caravan. Kasing laki ng mga bahay. Guys, as you can see, meron siyang roof ridge. Meron siyang guhit sa gitna. Okay? Alam niyo yung roof ridge, kapag nakikita niyo po yung bahay niyo, yung bubong ng bahay niyo, labas kayo, tignan niyo. Or yung bubong ng kapitbahay niyo. Usually po, yung bahay is ganito yung shape, a triangle, yung bubong, right? Yung in the middle na to, ito yung part na to, sa taas, ito po ay ito. Okay? Ito yung bali ng bahay.
So this one is a building kasi meron siyang roof ridge. Saka wala siyang dot sa taas, hindi siya flat. Kahit kasing laki pa siya ng sasakyan, this still is a building. You understand me, guys?